Mga nagrally, huli sa video, binabayaran. Oo, tama kayo sa narinig nyo. Binabayaran pala. Etong nakaraan, may nakita po tayong video ay pro BBM daw itong mga nagrally. Pero nagtatanong ako, bakit nakatakip ng muka? 'Di ba? Ano naman, kampi naman sila sa gobyerno. At yung nakaupo ang kinakampihan nila, bakit nakatakip ng muka? Ibang-iba doon sa mga sa kabila na nagrarally na walang mask, talagang may paninindigan. Nakikita natin may paninindigan. Ito kasi nagtatakip ng muka. Pero mayroon tayong nakitang video na kung saan may bayarang nagaganap. Hindi natin sinasabing ito sila, nagrally, pero mga nakakulay pula. At dyan sa video na yan, ang sabi daw, mga pro-BBM supporters nung nagrally nitong nakaraan. At hindi na naulit pa kasi nilangaw pala. No, ito panoorin po natin ang bayarang nagaganap. Sana all. Ilan? 40 po kayo? Kayo na ibibigay? Ito po sa leader. 7,000 natin. Ate, oh. Ayan na. Hawak mo, Bi. Ate, oh. Okay na po. Sana all naman talaga. O, sa mga binuking natin dyan na mga bayarang vloggers, yung 1530. Ipagtanggol nyo yan. Baka pwede nyo sabihin, kitang-kita yung money-money, mga kwartahan. Tapos yung kwarta na yan ay galing din sa taong bayan. Naku po, ipagtanggol nyo. Balita ko, may kaibigan kami dyan sa kabila, nahihirapan ng ipagtanggol. O kagaya nito, siguro, alam naman ng lahat na ngayon na para kunwari may nakasuporta pa rin. Kagaya sa inyo, di ba, 1530, yung mga nasa kabila, napipilitan kayong ipagtanggol dahil sa pangangailangan nyo. No? Pero, ang isipin nyo, yung kinakain nyo or yung pinapakain nyo sa pamilya nyo, galing dyan? Di ba? Galing dyan sa binabayad sa inyo para lamang siraan ang mga Duterte? Hindi kayo nakokonsensya? Na? Siguro, booking naman na kayo. Nakaraan pa, may mga audio leak na lumabas. May mga pangalan na inilabas yung mga kasama nating vlogger. At tayo din po, may pinost po tayo dito sa mga nag-aalok, sa mga DDS vlogger. At ngayon, ito na naman, may video na naman. So, sarap-harapan na. Parang ano na parang natural na sa kanila yung bayaran-bayaran nakikita naman natin kung sino po yung mga nagrally dyan na may paninindigan talaga, kung ano talaga yung pinaglalaban nila. Hindi kagaya ng iba, kwarta. From 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell them that regardless of whatever doubts, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. As a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top sa nagsalita tayo when we speak. As a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men in the AFP. Top priority po kayo. Top priority po kayo. Top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Yes, sir. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. I will relate this, sir, to the troops on the ground, and then I will this in my speech during the AFP. So that is signed here in the BICAM. It will be ratified tonight in the plenary.
We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. Wednesday, and the President will sign it into law. Thursday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in Zambales to you and to the troops. In Zambales to you and to the troops. To you and to the troops. Mabuhay, 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 mabuhay. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa inyong lahat, sir. We look Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa inyong lahat, sir. We look forward to our fellowship on the 13th. Aguinaldo. Forward to our fellowship on the 13th. Aguinaldo. We look forward to our fellowship on the 13th. Aguinaldo. Oh, yes, sir. Yes, sir. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you, thank you. Merry Christmas, sir. Thank you, thank you. Magandang regalo ito sa mga sundalo, sir. Yes. Thank you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year as well. Thank you, thank you. Yes, sir. Salamat. na kinausap na si Pangulong Duterte ng mga military officer, active and retired, na gusto na daw nilang bumitaw sa gobyerno. Saan ko po ba nakuha yun? Invento lang ba ni Banat Bayan? Hindi po. Eto, panoorin nyo ito. Mismong si Panelo ang nagsabi. Alam naman po natin si Panelo nakakakausap kay Pangulong Duterte. Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Pangulong Duterte? Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. Oh. Ayan, malinaw na malinaw. Mas malinaw pa sa malinaw. Maraming lumalapit kay Pangulong Duterte, active and retired, na sinasabi nila kay Pangulong Duterte, gusto naming mag-take over na. Ano sagot ni Pangulong Duterte? Ayaw niya ng kudeta. Kasi kahit nung presidente That's pa yan. serious. That's serious, sabi. Hindi serious yan, joke yan, joke. Nagjo-joke ba si Panelo? Hindi. Sinasabi niya, serious yung binitawan na yun. Presidente pa yan. Di ba, iniiwan kami sa cabinet niyan. Sa galit niya. Grabe, iniiwan siya. Grabe naman si Duterte. Iniiwan siya sa cabinet. Buti nakahinga kayo. Ibang cabinet. May cabinet meeting pala. Kompletuhin mo kasi Attorney Panelo. Baka mamaya yung mga tangang tanso, isipin nila, ay, sama ng ugali ni Duterte, iniiwan ng mga sekretary niya sa cabinet. Gustong patayin. Alam mo naman, tanga yung mga tanso tsaka mga pinklawan eh. Di ba? Tanga yung mga yan eh. Magbahala na kayo, magkudita kayo kung gusto nyo. Ayoko na dito sa gobyerno to. Di ba? Ganon. Yun din ang sinasabi niya. Kung gusto niyo yan, pero ayoko ng bloodshed. Ayokong madugo. Hindi ba sinasabi niya, hintayin nyo na lang, patapusin nyo na yung mama. Ayun, totoo lang, between us, talagang yun ang gusto ni Presidente. Ayun na nga. So ayan po, malinaw na sinasabi ni Panelo na sinabi daw ni Pangulong Duterte sa kanya na marami nang lumalapit retired and active military officer na gusto nang mag-take over. Grabe po, ano? Si Pangulong Duterte pa ang pumipigil
Kasi nga ho, si Pangulong Duterte ay, pag nakausap niyo po siya, he is always sa batas. Gawin ng tama, legal na paraan. Abogado siya eh. Kaya nga ang galing ng mga sagutan niya sa Senado, kasi nga alam niya yung batas. Lahat ng bagay dapat gawin sa tama at sa legal na paraan. Dahil ayaw niya na magkaroon ng bloodshed. Ayaw niya na magkaroon ng parang halimbawa in the future that merong ginawang hindi maganda at illegal. Kaya ang galit na galit siya, di ba, doon kila Trillanes yung nagpunta sa Oakwood. Nagalit siya kung ano lang daw ginawa ko, hindi pumitik lang daw ng kung ano-ano doon. Sabi ni Pangulong Duterte. Di ba? Kasi nga ayaw niya ng ganyan. Pero, sa tingin ko, ayon sa narinig ko kay Panelo, na sinabi daw ni Pangulong Duterte, marami na ang nagigising at gising. Kaya sana po ay magkita-kita po tayo at ipahayag pa natin ang saloobin natin upang magising pa ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bayan.